Ho, ho, ho! Maligayang Pasko po sa inyong lahat, mga kababayan. Merry Christmas. Magandang araw po. Magkapet pandasal muna tayo. Ito po si Father Nono. Sa wakas, dumating na ang pinakamasayang araw ng taon sa ating lahat. Pero may nagtanong po, paano nga kaya kung hindi ipinanganak si Jesus? Paano nga kaya kung walang Pasko? Ano nga kaya ang hitsura ng mundo? Hindi po maikakaila, anuman ang pananampalataya ni numan, halos buong mundo ay nagsasaya tuwing Pasko. Parang ito lagi ang climax ng taon. Pati mga alitan, tigil muna. Kung walang Pasko, walang ganitong saya. At siguro kung walang ganitong saya, taon-taon, walang kapayapaan, walang kantahan o caroling, walang family reunion, walang Christmas giving. Nako, siguro matagal na po tayong nabaliw. Parang yung 3 taong pandemic na pare-pareho lang ang hitsura ng mga araw natin, di ba? At matagal na siguro tayong nag-away-away at ginunaw na natin ang mundo. Pero dahil may Pasko, kahit isang araw o ilang araw lang, imbes na galit o puot, napupuno ang puso natin ng saya, ng pag-ibig, ng pag-asa. Yan po siguro ang napakatotoo at praktikal na dulot ng kapanganakan ni Jesus, taon-taon. Pagkatapos ng ating pagpapagal at mga drama buong taon, sa ilang araw ng saya, nakakapag-recharge tayo. Nanunumbalik ang sigla at lakas para maharap ang hamon ng panibagong taon. Kaya, salamat po Panginoon. Salamat at taon-taon kang ipinapanganak sa aming mga puso at kami mulit-muling nakapagsisimula. Salamat po. Amen.